Mainit na naman ang usapan sa Senado nitong ika-4 ng Hunyo. Matapos mabanggit ang pangalan ni Palawan Representative Jose Pepito Alvarez sa aligasyon ng umano'y 18 dating Marines. Ayon sa kanilang claim, kabilang daw si Alvarez sa mga kongresistang tumanggap ng maleta na may lamang pera mula kay dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldico. Pero imbes na manahimik, agad na nagtungo si Alvarez sa Senado para harapin sana ang mga nag-aakusa sa kanya. Pagdating niya ron, tapos na pala ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi na niya naabutan ang mga Marines. Pero malinaw ang mensahe niya, hindi raw totoo na may natanggap siyang maleta at kawawa raw ang kanyang pamilya dahil pati sila ay nadadamay sa paratang. Nung nakita ko sa Facebook na nandito ang mga sundalo, sana naabutan ko. Wala naman masama na mag-usap. Tatanungin ko sana kung sa akin ba nila ibinigay yung maleta, ani Alvarez. Mariin niyang itinanggi na may pera siyang natanggap mula kay Zaldico. Ayon sa kanya, wala raw utang si Ko sa kanya, wala rin siyang utang kay Ko, at wala silang transaksyon na magiging dahilan para bigyan siya ng malaking halaga ng pera. Wala akong natanggap, walang utang si Zaldico sa akin, wala rin akong utang sa kanya, wala kaming transaksyon. Dagdag pa niya. Pero dito, mas lalo pang uminit ang istorya. Dahil ayon kay Alvarez, posibleng may ibang dahilan kung bakit bigla na lang nadamay ang pangalan niya. Inamin niyang may ipinadalang mensahe sa kanya ang isang nagpakilalang Margaret na umano'y kumakatawan kay dating Representative Mike Defensor. Ang pakay daw ng mensahe, hilingin sa kanya na i-endorso ang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Alvarez, ipinadala sa kanya ang kopya ng reklamo at hinihikayat siyang maging endorser. Pero ang sagot niya, no sorry, hindi pa raw niya nababasa ang complaint, kaya hindi niya ito basta-basta susuportahan. Dito na niya ikinonekta ang pangyayari. Matapos daw niyang tumangging i-endorso ang impeachment complaint laban kay Marcos, bigla na lang lumitaw ang pangalan niya sa listahan ng mga umano'y tumanggap ng maleta. Mahirap man akong magsabi ng motibo, ngunit siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. No ang hindi ko inendorso, bigla na lang akong nagkapangalan dito, ani Alvarez. Nilinaw naman niya na hindi niya direktang sinasabing ito talaga ang dahilan, pero para sa kanya kapansin-pansin ang timing. Una, hindi raw siya kasama sa mga unang listahan nitong nakaraang Pebrero. Pangalawa, matapos niyang tumanggi sa endorsement request, saka naman lumabas ang pangalan niya sa bagong aligasyon. Sa kabilang banda, ilang mambabatas na rin ang naunang tumanggi sa parehong aligasyon ng mga Marines. May nagsasabing isa itong demolition job, may nagsasabing ginagamit lang ang issue para ilihis ang atensyon mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At may iba ring nagpapaalala na mismong Philippine Navy noon ay nagsabing hindi lahat sa 18 individual ay tunay na naging bahagi ng serbisyo habang ang ilan umano ay na-discharge na. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Lalong lumalalim ang banggaan sa pagitan ng mga politiko. May usapin ng maletang pera, may aligasyon laban sa mga congressman, may impeachment complaint laban sa Pangulo, at may impeachment trial naman laban sa Vice-Presidente. Ngayon, ang tanong, totoo bang may perang ipinadala? O ginagamit lang ang pangalan ng ilang mambabatas para sa mas malaking laban sa politika? At kung tama ang duda ni Alvarez, ang hindi niya pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Marcos ang dahilan kung bakit bigla siyang naisama sa kontrobersyal na listahan. Abangan ang susunod na detalye dahil habang tumatagal, hindi lang maleta ang hinahanap dito, kundi ang tunay na motibo sa likod ng mga akusasyon. Ako po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. At tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari, wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito Senator Marcoleta. Alam naman nila, papasukin nila ako. I vehemently deny that meron po ako natanggap. Wala akong utang si Zaldico sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera.
Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi kung makausap mo siya na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sek, maraming salamat. Baka pwede sila magtanong. Yes, of course po. Baka pwede kayong magtanong. Okay lang. Mga 5 minutes, Parnik. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Akala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap sin. Or, Actually, nakita ko text nyo po, tapos na rin talaga. Oo. At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Gov, for being here. wala man. Kung malinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta ka, sama ako. Nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi sa walang katotohanan. Wala akong tinanggap na pera, wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pumunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga China at saka mga taga PhilInvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalagkat yung pangalan niyo as you were saying hindi ito totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Nakalis na naman. Mga 1:30. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita? Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw i-endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako dito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldico dahil wala naman utang si Saldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Tapusin ko lang. Pasensya na. And thank you very much. No? What is the most sa relation yung sabi ko? Kung wala po talaga. Kakilala. Si Saldico, congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house.
sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung anong bahay, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala ko. Saan ba yung Park House na yan? Wala ko alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico sa Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico. Bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko lang sana, naabutan ko yung mga Marines para at least, sa akin ba yung talaga binigay yung pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi, But what I wanted tawag mo na ako what I want to assure yung cabinet at sa yun nga, wala tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. walang yung parliamentary witnesses. Yes. courtesy. Pupunta ako rito dahil Yes. we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di ba? Nagbibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name, Kawawa naman ako. which is the process, Diba? di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko akalain na dito Thank kayo you. lahat. Thank you. Thank you, sir. Go ahead. Sige. Next question Two, for three Marlon questions. Ramos. Sige, salamat. Patawag lang ako, Senator. Yes, opo, sir. Salamat. Sa restaurant mo. Sir, just to clarify lang. Yes. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa pong iba sa na hindi po pumasok ng these last 3 session days? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. Matapos ang mainit na pagdinig sa Senado tungkol sa kontrobersyal na flood control scandal, mas lalong uminit ang usapan nang tanungin ni Senator Erwin Tulfo kung bakit tila may mga pangalang biglang nawala sa mismong hearing. Ayon kay Tulfo, sa mga naunang affidavit ng umano'y 18 dating miyembro ng Philippine Marines, hindi lang daw sila ni Senator Tito Soto ang nabanggit. Nandoon din umano ang pangalan ni na Senator Loren Legarda at Senator Mark Villar. Pero nang dumating na ang araw ng pagdinig, sila ni Soto lang ang malinaw na nadawit sa testimonya tungkol sa umano'y mga maletang may laman na pera. Dito nagsimula ang malaking tanong ni Tulfo. Kung nasa affidavit ang ilang pangalan, bakit hindi ito nailabas lahat sa hearing? Bakit may mga nabanggit pero may mga hindi? Para kay Tulfo, mahalagang maungkat ito dahil hindi lang pangalan niya ang nadamay, kundi pati ang kredibilidad ng buong investigasyon. Tinawag din niya ang pagdinig na tila one-sided dahil ayon sa kanya, may mga tanong na hindi na itanong at may mga detalye na kailangang linawin sa publiko. Parehong itinanggi ni na Senator Erwin Tulfo at Senator Tito Soto ang aligasyon na tumanggap sila ng mga maletang may pera. Pero hindi dito nagtapos ang isyu. Ayon kay Tulfo, hindi siya magtatago at hindi niya iiwasan ang mga tanong. Sa halip, ipapatawag niya rin ang parehong 18 umano'y ex-Marines sa pagdinig ng kanyang Blue Ribbon Panel sa Lunes, 8 ng Hunyo. Doon, balak niyang tanungin mismo ang mga ito. Bakit hindi nabanggit sina Loren Legarda at Mark Villar kung kasama pala sila sa naunang salaysay? Mas lumalim pa ang kontrobersya nang lumabas na may tanong din tungkol sa umano'y delivery ng cash-filled suitcases sa bahay ni Legarda sa Makati noong 2024 at sa tahanan ni Villar sa Las Piñas noong 2022. Pero hanggang ngayon, kailangan pang malinawan kung bakit hindi ito naging sentro ng testimonya sa hearing. Kaya ang malaking palaisipan, may pinipili bang pangalan na ilabas? May kulang ba sa pagtatanong? O may mas malalim pang dahilan kung bakit may mga pangalan na lumutang sa papel pero hindi sa mismong pagdinig? Samantala, naghahanda naman umano si Senator Erwin Tulfo na magsampa ng libel case matapos siyang madawit sa flood control scandal. Ayon din sa kapatid niyang si Senator Raffy Tulfo, itinuring ni Erwin ang isa pang alegasyon laban sa kanya, kabilang ang human trafficking claim bilang character assassination. Para sa kampo ni Tulfo, hindi lang ito simpleng intriga, ito raw ay seryosong pag-atake sa kanyang pangalan at pagkatao. Ngayon, papunta na sa mas mabigat na banggaan ng issue. Sa isang panig, may mga testigo na nagsasabing may nangyaring suhulan.
Sa kabilang panig, may mga senador na mariing tumatanggi at nagsasabing may hindi tugma sa naging takbo ng pagdinig. Kaya sa susunod na hearing, maaaring dito na mabunyag kung kumpleto ba ang salaysay ng 18 umano'y ex-Marines.